Isipin mo to, kabisado mo ang pangalan ng bawat buto at muscle sa katawan ng tao. Nabasa mo na ang lahat ng libro tungkol sa biomechanics, tapos napanood mo na ang lahat ng videos tungkol sa tamang form. Pati yung scientific name ng biceps, kabisado mo? Eksakto. Memoryado mo kung paano gumagana ang human metabolism. Pero kapag pinagbuhat kita ng 50 kilong barbell ngayon, hindi mo man lang maingat mula sa sahig. Bakit kaya? Kasi puro ka libro pero hindi ka naman tumatapak sa gym para humawak ng weights, di ba? Oo nga, alam mo sa isip pero walang kakayahan yung katawan mo. At para sa'yo na nakikinib sa amin, ikaw na laging uhaw sa kaalaman. Ikaw na mahilig magbasa at makinig ng mga malalalim na teolohiya, ang malalimang pagtalakay na ito ay ginawa namin para mismo sa'yo. Tama. At ang layunin natin na yun sa paghimay natin ng mga teksto mula sa Integrating Doctrine and Life ay hindi para lunuring ka sa isa na namang information overload. Hindi tayo nandito para magdagdag ng panibagong teolohiya sa isip mo. Kaya ang gusto nating alamin ay kung bakit sa kabila ng napakadaling pag-access sa libu-libong sermon at libro ngayon, napakarami pa ring tao ang nakakaranas ng spiritual stagnation, yung kawalan ng paglago sa mismong araw-araw na pamumuhay. Diyan papasok yung pinakamalaking krisis na tatalakayin natin. Kailangan nating ikonekta yung mga natutunan mo na sa mismong pamumuhay mo. Okay, himayin natin ito. Kasi ang tinutukoy ng mga source natin dito ay yung tinatawag na The Great Disconnect. The Great Disconnect. Oo, ito yung napakalaking agwat, parang bangin, kumbaga sa pagitan ng simpleng pag-alam sa isang doktrina at yung aktwal na pagsasabuhay nito. Katulad nga nung barbell analogy natin kanina. Kasi ang daming nag-aakala na kapag nag-ipon ka ng impormasyon sa isip mo, automatic na magiging mabuti ka ng tao. Pero ang malinaw na pagkakaiba riyan ay yung tinatawag nating informational knowledge kumpara sa transformational knowledge. Ano ba yung pinagkakaiba nung dalawa na yon sa practical na aspeto? Kapag informational knowledge lang, nag-organize ka lang ng mga detalye sa utak mo. Parang nag-aayos ka lang ng mga file sa isang cabinet. Makikita mo ang perpektong halimbawa nito sa mga Pariseyo noong panahon ni Jesus. Ay oo, sila yung mga master ng teolohiya noon, di ba? Sila nga, kabisado nila ang buong batas pabalik-balik. Alam nila kung ilang hakbang lang ang pwedeng gawin sa araw ng Sabat. Pero nung may nakaharap silang taong may sakit at nangangailangan ng tulong, anong ginawa nila? Mas inuna pa nila yung teknikalidad ng batas kesa tulungan yung tao. Eksakto, mas inuuna nila yung rules kesa sa habag. Ang kaalaman nila ay nananatiling teorya lang. Puro detalye. Puro detalye, pero walang pag-ibig. Tapos, kapag ikinontrasto mo yan sa mga unang Kristiyano, yung tinatawag na early church sa Acts chapter 2, ibang-iba ang senaryo. Oo, ibang-iba talaga. Kasi hindi sila nakaupo lang sa isang kwarto para mag-take notes at mag-debate kung sino ang mas tama, di ba? Nang marinig nila ang doktrina, ang naging reaksyon nila ay ibenta ang mga ari-arian nila, magpakain ng mga taong wala, at siguraduhing walang nagugutong sa komunidad nila. Grabe yung naging epekto sa kanila, no? Para sa kanila, ang teolohiya ay hindi isang subject na pinag-aaralan lang. Isa itong puwersa na nagpapakilos sa kanilang mga kamay at paa. Sa puso at sa mga kamay. Dito na natin titingnan ang istruktura ng pananampalataya. Ipinaliliwanag ng teksto natin ito gamit ang dalawahang metapora ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Yung tungkol sa ugat at gusali. Tama. Inilalarawan niya na dapat tayong maging rooted o nakaugat na parang isang puno at built up o itinayo na parang isang matibay na gusali. Paano ba nag-work yung ugat sa context na ito? Ang ugat, ito yung gumagawa ng trabahong hindi nakikita ng tao, ito yung paglago sa dilim. Ito ang oras mo sa tahimik na pananalangin, yung pagbubulay-bulay ng banal na kasulatan. Sila ang sumisip-sip ng sustansya mula sa doktrina. So yung panloob na disiplina. Paano naman yung gusali? Ang gusali naman, yung istrukturang nakikita ng publiko, ay ang iyong panlabas na etika. Kung paano ka makipag-usap sa katrabaho mong nakakainis o kung paano mo ginagastos ang pera mo sa araw-araw. Teka, gusto kong huminto rito at itanong ito para sa iyo na nakikinig sa atin. Kaya,
Ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa'yo? Kasi madaling sabihin na, malalim ang ugat ko sa pananampalataya. Oo, lalo na kung nasa komportabling sitwasyon tayo. 'Di ba? Lalo na kung may pera sa bangko at maayos ang kalusugan. Pero paano ba talaga nasusukat ang lalim ng ugat na ito sa totoong buhay kapag may krisis? Paano mo malalaman kung totoo yung roots mo o nagpapanggap ka lang na malalim? Ang nakakamangha rito ay hindi mo talaga malaman ang lalim ng ugat mo kapag maaraw ang panahon. Ang krisis, yung mga bagyo ng buhay, pagkawalan ng trabaho, matinding sakit, o pagkakanulo ng isang kaibigan, ang krisis ay hindi gumagawa ng ugat. So anong ginagawa ng krisis? Ang krisis ay naglalantad kung anong klasing ugat ang meron ka. Ayon sa ating source, kapag ang doktrina ay talagang nakabaon sa puso mo, nagkakaroon ka ng resilience o matinding katatagan. Ibig sabihin, hindi ka madaling matumba. Eksakto, kapag umihip ang malakas na hangin ng kultura o kapag kinain ka ng sariling emosyon at takot, hindi ka madaling matatanggay. Ang puno ay maaring yumuko ng husto dahil sa bagyo, pero hindi ito mabubunot dahil nakakapit ito sa katotohanan na mas malaki kesa sa sarili nitong nararamdaman. Okay, nakikita ko na ang halaga ng pagpapaugat. Ang sunod na malaking tanong, paano ba natin ito didiligan at palalaguin? At dito, sinasabi ng source natin na kailangan nating tingnan ang mismong estilo ng pagtuturo ni Jesus. Oo, yung mismong paraan niya ng paggawa ng disipulo. Kasi napapansin ko, kailanman ay hindi nagtayo si Jesus ng isang classroom. Wala siyang lecture hall, di ba? Wala siyang whiteboard kung saan siya nagdodrawing ng mga theological charts para kopyahin ng mga disipulo niya. Wala talaga. At upang lubusan nating maunawaan ang mekanismo ng pagtuturo niya, kailangan nating ibalik ang isip natin sa sinaunang Israel, dun sa kultura ng mga rabbi at ng kanilang mga talmidim o mga disipulo. Ano ba ang setup ng pag-aaral noong unang siglo? Noong panahon na yon, ang pagiging isang disipulo ay hindi ibig sabihin na pumapasok ka sa eskwelahan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito ay nangangahulugan ng literal na pag-anino sa iyong guro 24 oras. Wow, 24 oras. Oo, may kasabihan nga ang mga sinaunang Judiyo. Sabi nila, naway matakpan ka ng alikabok mula sa mga paan ng iyong rabay. At hindi ito metafora lang ha. Ibig sabihin, literal na alikabok. Literal. Ibig sabihin nito, kailangan mong maglakad ng napakalapit sa likuran ng rabay mo, sa mga tuyo at maalikabok na kalsada ng Galilea, na ang bawat hakbang niya ay nagpapalsik ng alikabok sa iyong damit at mukha. Kailangan mong makita kung paano siya kumain, paano siya matulog, at paano siya sumagot kapag iniinsulto siya. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan. Kasi kung ganyan ang setup, para itong pinakamatinding on-the-job training o OJT. OJT talaga ang pinakamagandang term dyan. Isipin mo, kapag nag-o-OJT ka sa isang kumpanya, hindi naman sapat na basahin mo lang yung employee manual, 'di ba? Oo, nandun ang rules pero hindi mo malalaman kung paano mag-survive sa kumpanya hanggat hindi mo nakikita yung mismong boss mo na nag-handle ng isang nagwawalang kliyente. Tama, tinitignan mo yung reaksyon niya kapag puyat at pagod na siya. At ganyan mismo ang ginawa ni Jesus. Kumain siya kasama ng mga taong kinamumuhiya ng lipunan at higit sa lahat, naghugas siya ng mga paa ng mga disipulo niya, isang trabaho na para lang sa pinakamababang alipin noong panahong iyon. Hindi nga idinikta ang definisyon ng pagpapakumbaba, kundi isinabuhay niya ito sa harap nila para makita nila ang mismong hitsura nito. Ito ang dahilan kung bakit ang discipleship ay mas tamang tawaging apprenticeship. Apprenticeship? Parang may master at may apprentice. Oo. Sa apprenticeship, ginagaya mo ang galaw ng master hanggang sa maging natural na ito sa iyo. Pero ang malinaw na itinuturo ng mga source natin, ang paggaya na ito ay hindi simpleng pagkopya lang ng panlabas na aksyon na parang isang robot. So hindi lang siya basta gaya-gaya. Hindi. Nagsisimula ito sa isang radical na pagbabago sa mismong operating system ng iyong utak. Iyan ang matinding mensahe na matatagpuan natin sa Romans chapter 12. Pamilyar ako dyan. Yung isip bilang sentro ng labanan. Tama. Pagkatapos maglatag ni Apostol Pablo ng napakabigat at napakalalim na teolohiya sa unang 11 kabanata,
Bigla niyang sinabi sa Romans 12 verses 1 to 2 na ang tamang tugon sa lahat ng kaalamang ito ay ang pag-alay ng sarili bilang isang living sacrifice. Living sacrifice. Oo, at ang paghanap sa renewing of the mind o ang patuloy na pag-reprogram ng isipan. Teka, sasalungat ako ng konti dito ha. Kasi ang bigat naman yata niyan. Aaminin ko, kapag naririnig ko yung phrase na living sacrifice, medyo nakakasakal pakinggan. Bakit naman nakakasakal? Kasi, hindi ba nakakapagod o nakakasakal ang ideya ng pagiging isang living sacrifice araw-araw? Ibig sabihin ba nito, bawal na tayong mag-enjoy dahil kailangan nating magsakripisyo oras-oras at patayin ng mga gusto natin? Parang napaka-miserableng klase ng buhay yan para sa isang ordinaryong tao? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin na ang renewing of the mind ay hindi tungkol sa pagpilit sa sarili mo na maging miserable. Hindi ito walang katapusang pagdurusa. Tungkol saan ito kung hindi pagdurusa? Ang ibig sabihin nito, binabago ng doktrina ang mismong panlasa at pagnanasa ng puso mo, yung desires mo. Kumbaga, kapag na-renew ang isip mo, nag-iiba ang definition mo ng tagumpay. Paanong nag-iiba? Halimbawa, hindi mo na nakikita ang kapangyarihan bilang kasangkapan para mang-api, kundi bilang pagkakataon para maglingkod. Binanggit sa teksto si Martin Luther. Bago niya naunawaan ang doktrina ng biyaya, isa siyang munghi ng literal na sinasaktan at pinapalo ang sarili niya dahil sa sobrang takot sa Diyos. Grabe, literal na pinapalo ang sarili? Oo, punong-puno siya ng impormasyon tungkol sa galit ng Diyos. Kaya ang pagsunod niya ay puro duty o obligasyon na nakabatay sa takot. Pero nang ma-renew ang isip niya at maunawaan niyang biyaya, nagbago ang lahat. Nawala yung takot niya. Nawala yung takot na nagpaparusa. Ang pagsunod ay hindi na naging pabigat, kundi naging delight o kagalakan. Kapag nabago na ang isip mo, ang mga gusto ng Diyos ay nagiging gusto mo na rin. Naiintindihan ko na. Parang pagkain ng masustansyang pagkain. Sa una, sakripisyo itong kainin, di ba? Pero kapag nasanay ng katawan mo, ikaw na mismang maghahanap nito dahil alam mong ito ang bumubuhay sa'yo. Eksakto. Yan yung difference ng duty versus delight. Napakagandang pananaw niyan. Pero ang sunod na tanong na papasok sa isip natin ngayon paano ko ba malalaman kung na-renew na nga ang isip ko? Paano ko mapapatunayan na ang doktrina ko ay hindi na lang puro informasyon? Yan ang pinakamahalagang tanong. Kasi ang sabi sa pinag-aaralan natin, ang pinakamalaking litmus test ay wala sa sarili natin, wala sa haba ng pananalangin natin, wala sa dami ng verses na memoryado natin, kundi nasa kung paano natin tratuhin ang ibang tao. Ito yung tinatawag ng mga scholar na the relational test. Sa akademya, ang tawag dito ay orthodoxy leading to orthopraxy. Medyo malalim yun. Anong ibig sabihin ng mga terms na yon? Yung ortho ay nangangahulugang tama. Ang doxa ay paniniwala at ang praxis ay aksyon o pamumuhay. Ang tamang paniniwala ay dapat maglakbay mula sa iyong utak, pababa sa iyong gulunggod at lumabas sa iyong mga kamay at paa. So, hindi pwedeng nasa isip lang. Hindi talaga. Kung hindi ito nagre-resulta sa pag-ibig sa kapwa, peking doktrina ang pinangahawakan mo. May dalawang napakatinding halimbawa sa kasaysayan na binibigyang diin sa ating mga teksto. Una ay si Corrie ten Boom. Nabasa ko yung kwento niya, grabe yun. Diba? Isa siyang Kristiyanong nakaligtas sa Ravensbrück, isang malupit na concentration camp noong World War II. Isipin mo ang pinakamasamang kalupitan, gutom at pagpatay. Namatay ang kapatid niya sa kampong iyon. Tapos, pagkatapos ng digmaan, anong nangyari? Pagkatapos ng digmaan, habang nagtuturo siya tungkol sa pagpapatawad ng Diyos, lumapit sa kanya ang isa sa mga mismong bantay ng kampo na nagpahirap sa kanila. Nakalahad ang kamay at humihingi ng tawad. Wow, paano ka makikipagkamay sa taong naging dahilan ng pagkamatay ng kapatid mo? Yan ang point natin. Hindi iyon kayang gawin ng simpleng informasyon. Nagawa lamang iyon ni Corrie dahil ang doktrina ng biyaya at pagpapatawad ay nakatanim ng napakalalim sa kanyang ugat. Na-override nito ang kanyang natural na human instinct na magalit at maghigante. At grabe rin yung kwento ni Dietrich Bonhoeffer na binanggit din dyan. Isa siyang teologo at pastor na naging bahagi ng resistensya laban kay Hitler.
Nakulong siya at naharap sa parusang kamatayan mula sa mga Nazi. Isa pang matinding halimbawa yan ng orthopraxy. Kasi sa loob ng kulungan, imbis na magwala o mawalan ng pag-asa, naging pastol pa siya sa mga kapwa niyang bilanggo at nagpakita ng napakatinding habag maging sa mga bantay niya. Yung teolohiya niya hindi bumigay noong humarap siya sa bitayan. Iyan ang ibig sabihin ng aksyon na nagmumula sa doktrina. Ang kanilang teolohiya ay nasubok sa pinakamatilim na bahagi ng kasaysayan at ang naging resulta ay hindi pait o galit kundi sakripisyong pag-ibig. Kapag ganyan pala katindi, asahang huhububing ka talaga ng doktrina. Oo, kung pag-aaralan mo ang doktrina, dapat asahan mong huhubugin ka nito para maging ganyan. Pero dito ko mapapaisip at siguradong napapansin din ito ng nakikinig sa atin ngayon. Paano yung kabaligtaran? Pansinin mo, paano kung ang sobrang pag-aaral ng doktrina ay nagiging dahilan pa para maging mayabang ang isang tao? Yung mga nakikita natin madalas ngayon. Oo, yung mga theology bros na nakikita natin online o minsan kasama pa natin sa trabaho o community, nakita na tayo ng mga taong engaged sa teolohiya pero napakahirap pakisamahan at laging nakikipagtalo, napakabilis nilang manghusga ng mga taong hindi sumasangayon sa kanila. Ang inilalarawan mo ay ang eksaktong panganib ng impormasyong walang pormasyon. Sa Biblia, partikular sa 1 Corinthians 8 verse 1, nagbigay si Pablo ng isang napakatalino na babala. Sabi niya, ang kaalaman ay nakakapagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nakakapagpatibay. Nakakapagpapalaki ng ulo, literal na nagmamayabang. Oo, kasi kapag nag-ipon ka lang ng teologiya nang hindi mo hinahayaang durugin at baguhin ito ang iyong pride, gagamitin mo ang doktrina bilang armas para saktan ang iba, imbes na gamot para pagalingin sila. Imbis na makatulong, parang nagiging lason pa sila sa komunidad dahil sa sobrang taas ng tingin sa sarili nilang kaalaman. Tama. Kasi ang doktrina ay hindi inimbento para patunayan kung sino ang pinakamatalino sa kwarto. Ang tunay na bunga ng doktrina ay hindi intellectual superiority. Ang tanging sukatan ng tamang pag-aaral ay ang fruit of the Spirit o ang bunga ng Espiritu mula sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Oo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ulitin natin ito ng malinaw. Kahit kabisado mo pa ang mga isinulat ni John Calvin, Thomas Aquinas o kahit anong malalalim na teolohiya, kung wala kang pasensya sa pamilya mo, kung malupit ka sa mga empleyado mo, at kung wala kang pagpapakumbaba, hindi mo pa talaga naiintindihan ang doktrinang ipinagmamalaki mo. Fake ang teolohiya mo. Ouch! Masakit pero totoo. Kaya upang hindi tayo matulad sa pagiging mayabang na scholar at para matiyak na tayo ay nag-OOJT ng tama sa ilalim ng mga yapak ni Jesus, kailangan natin ng isang sistema upang masukat at planuhin ang ating paglago. Oo, hindi tayo pwedeng umasa sa good intentions lang. Kasi madalas pumapalpak yung good intentions eh. Kaya naglatag ang teksto natin ng isang roadmap ng paglago. Ito yung paggawa ng tinatawag na Personal Discipleship Roadmap. Ito yung pagiging intentional sa paglago mo. Ang iminumungkahin ng ating source ay magsagawa ka ng personal na pag-audit o pagsusuri sa iyong sarili tuwing 6 na buwan. Ano naman ang tinitingnan ko sa sarili ko sa audit na ito? May ilang bahagi yan. Una, ang iyong panloob na disiplina. Kumusta ang araw-araw mong pag-aaral ng kasulatan at pagjo-journal? Ang pagsusulat ay napakahalaga dahil pinipilit nito ang utak mo na i-process at bagalan ang pagtanggap ng impormasyon. Okay, check sa panloob na disiplina. Ano pa? Ikalawa, ang paglahok mo sa isang maliit na komunidad. Hindi ka lalago kung nag-iisa ka lang sa kwarto mo nanunood ng mga video. Kailangan mo ng mentorship at kasama. At ikatlo, ang tinatawag na missional living. Kasama ba sa buhay mo ang aktwal at pisikal na pagtulong sa mga nangangailangan? At meron pang isa, di ba? Yung tungkol sa pagtanggap ng correction. Oo. Higit sa lahat,
Tinitingnan din sa audit na ito kung gaano kakabukas sa pagtutuwid o openness to correction, katatagan at pagiging mapagpakumbaba kapag pinagsasabihan. Habang ipinapaliwanag mo iyan, pumasok sa isip ko ang paggamit natin ng Waze o GPS app kapag nagmamaneho tayo sa hindi pamilyar na lugar. Paano mo na-connect sa GPS? Kasi kapag nagkamali ka ng liko sa Waze, hindi naman sinasabi ng app na, "Ang tanga mo naman, mali ang dinadaanan mo." Ang sasabihin lang nito ay, recalculating. Kailangan mo ng regular na check-ins upang makita kung nasa tamang daan ka pa. Oo nga no, recalculating lang. Pero sa totoong buhay, kapag ginagawa ng Diyos o ng mga mentors natin yung recalculating sa atin, kapag sinasabi nilang mali ang ginagawa mo, lumilihis ka sa doktrinang pinaniniwalaan mo, madalas nagagalit tayo. Nagiging defensive tayo, gumagawa tayo ng sangkatutak na palusot, at ayaw nating makinig. Para tayong nakikipag-away sa GPS imbes na iliko na lang ang manibela. Ang ganda ng analogy na yon. At nagbubukas ito ng isang mahalagang katanungan para sa'yo na sumasama sa ating pagtatalakay. Kailan ka huling umupo kasama ang isang mentor, isang taong mas mature sa pananampalataya, at tinanong siya ng prangkahan, yung tatanungin mo siya na ano ang mga blind spots ko? Saan ako nagkukulang sa karakter? At ang mas mahalagang tanong, nang sabihin niya sa'yo ang totoo, tinanggap mo ba ito ng may pagpapakumbaba o dinepensahan mo agad ang sarili mo? Ang pag-iiwas natin sa masasakit na katotohanan tungkol sa ating sarili ang madalas pumipigil sa ating transformasyon. Napakasakit pakinggan yan, pero ito yung klaseng sakit na nagpapagaling talaga. Kaya habang ibinababa natin ang kurtina sa malalimang pagtalakay na ito, gusto kong balikan mo lahat ng mga pinag-usapan natin. Oo, lalo na yung koneksyon ng isip at gawa. Kasi ang doktrina at teolohiya ay hindi inimbento para gawing palamuti sa isipan. Hindi ito mga tropeo na kinokolekta mo para i-display sa isip mo at ipagmalaki sa iba. Ang mga ito ang mismong makina ng iyong transformasyon. Kang may hawak na susi pero hindi mo naman ginagamit para buksan ang pinto ng kulungan mo. Wala ring silbi yung susi. Wala talaga. Kung titingnan natin ng maigi, ang impormasyong hindi isinasabuhay ay nagiging pabigat lamang. Ang layunin ng teolohiya ay hubugin tayo, wasaking ang ating pride at buuin tayo muli para maging kawangis ng pag-ibig ni Jesus sa araw-araw na paglakad, pagtatrabaho at pagtrato sa mga taong nasa paligid natin. Kaya iiwan kita ng isang mapangas na kaisipan ngayon. Gusto kong pag-isipan mo ito ng maigi buong araw. Ano yun? Kung totoo na ang pag-iipon lamang ng impormasyon ay hindi sapat para baguhin ka, paano kaya kung sa susunod na 5 taon, 5 buong taon, ay hindi ka na magbasa ng kahit anong bagong libro ng teolohiya? 5 taon na walang bagong libro? Paano kung hindi ka na makinig ng kahit anong bagong sermon online? Paano kung ibuhos mo ang buong oras, atensyon at enerhiya mo sa aktwal na pag-a-apply ng kahit 1% man lang ng mga bagay na alam mo na ngayon? Grabe, nakaka-challenge isipin yan. Diba? Baka kasi ang pinakamalaking hamon sa atin ngayon ay hindi ang kamangmangan. Baka ang problema ay sobrang dami na nating alam. Sobrang edukado na natin, pero wala namang kaakibat na pagbabago sa pamumuhay. Ibalik natin ang sarili natin sa gym. Tama na ang pagmemorya sa mga libro ng anatomy ng muscles. Panahon na para lumapit sa barbell at simula ng pagbuhat. Maraming salamat sa oras na inilaan mo para makasama kami sa usaping ito. Lagi mong tatandaan, ang dulo ng lahat ng kaalaman ay ang aktwal na pamumuhay. Huwag mong hayaang matapos ito sa isip mo lamang. Maraming salamat at patuloy tayong lumago sa mga susunod nating pagtuklas.